Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ma'am Julie. Ayan, wala ang ating napakagwapong host ngayon, ma'am. Hello, Dahil masayang umaga po sa busy-busy. inyong lahat at Yes. nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil maganda ang panahon, hindi Yes. mainit, hindi malamig, umuulan. Ay nagdi-drizzle. Drizzle Oo, lang, ma'am. okay, maraming salamat at binabati ko na agad ang mga taga North, South, East. West corners ng ating church. Ayan, Hello, magandang umaga kayong po. lahat dyan. Oo. Ayan. At syempre lahat na nagwagwapuhang area leaders. Hello Oo. kayong lahat dyan. Lalong-lalo At, na ang nawawalang host dahil Hindi. busy sa area. mas maganda yung ano namin, mas gwapo yung ano namin. Mas gwapo ba? Area leader. Siyempre, kapatid ko paglalaman yun, ma'am, eh. Oo. Area leader ko yan Sir Gerard Espiritu. Yun, oo. Ng Central, South Central. Central. South. Ah, Diyos ko, ano Central ba South yan? ba? Nalilito ko dyan sa mga Oo, ano na kasi yan. bago yan, ma'am, eh, di ba? Oo. Bago ba yan, ma'am? Oo. Oo, bagong gawang area. Pero kami ang mga ng aking original lista. na South corners. Oo, Oo, South corners, corner. oo. Pero South pa rin yan, ma'am. Tama Oo, ba ako? okay. Ayan. At syempre, doon sa, kung nasan man yung, sabi mo, gwapo nating Yes. host. Oo naman, gwapo Oo. yun. Siyempre pa. Sino pa bang magmamahalan? Love you, no? Ang Anyway, magkakapatid. Oo. Oo. Busy siya, ma'am. Siyempre. Oo, busy. Siya ang ano eh. Ano kaya Sila ang- pinagkakabisihan yung lalaking yan? Sila ang host next Sunday para sa ating church anniversary. Second week. Okay. Ayan. Happy anniversary, church. Oo Happy nga. anniversary sa ating lahat. Ha? Doon pa lang Ayan. sa umpisa natin, Oh, bonggang-bongga na. first Western. Sunday, talagang ano na. Oo, pulahan. Nagpupulahan. Ang Oo. ganda ng mga ano nila, yung mga kanta. Oo. Testimony. Testimony. Oo. At Na-bless lalo ako na sa mga nandiyan si testimonies. Ma'am Beng. Oo, naglalakad. Oo. Hello, Ma'am Beng. Oo. Ang ating actual Umupo ka na kaya dito? ano natin, audience. Oo. Ayan. At siyempre, yun, congratulations doon sa... Yes, ma'am. Sa West Corner. Corners. Yes, congratulations sa Parang atin. nandun. Yes, ma'am, nandun ako. Oo, kaya pala. Kaya ano bonggang-bongga oo, yun, ma'am. Eh. Kaya bongga yun eh. Oo, syempre, paunang ano yan, ma'am. Eh. Oo. A great paunang- encouragement para doon sa mga natitirang mga ma'am. corners. Ako mismo Oo. na-encourage sa mga testimony. Oo, testimony. Napakagandang testimony ng mga mothers, fathers, and young people. Pinakita ng bawat isa kung gaano kahalaga ang Oo. pagkakaroon ng simbahan. Lalo na dito sa mga programang ganito, ma'am. Oo. Nag-iisang health program ng ating simbahan. Walang iba kundi ang impormasyong Impormasyon pangkalusugan. Ayan. At syempre, magpasalamat tayo doon sa mga early birds. Yes, oo. na Sino ba yung mga early birds talagang, natin ngayon? Yung mga faithful natin. Yes, mga avid fan Yung mga... ng impormasyong pangkalusugan. Nandyan na si Ma'am Belia Quiñones, nanonood na siya. Cyril Oo. and Pig. Oo, si Ma'am Yang at saka si Ma'am Ma'am. Gemma. Ma'am Chris. Oo, naku. Ang Pig. Yun. Oo. At, At, si Ma'am Mirna Alanige, nanonood na rin siya. At syempre, avid fan din. Number 1 talaga to, ma'am, hindi nawawala. Si Ma'am Sandra Fernandez Bergancia. Ayan. Blessy May, na ano mo na? Hindi pa, ma'am. Hindi pa, Blessy ma'am. May Heronimo. Si Ma'am Alma Obidos, nanonood na rin siya. Nanay ba to ni Ni Sir Ruben? Ruben, Ayan. Maraming Magandang po umaga salamat. po. Siyempre, ang mista ko sa Matikas 2010, Ma'am Yang Laurena. Yes, ma'am. At Sir Ivan Monggoso, nanonood na rin siya. Kasama mo ba si, dyan? Si Ma'am Chantel, ang aking mista. Ayan. Nanonood ba Wala kayo? pa dito, kaya hindi pa ako masaya. Wala pa ang... Ayan. Si Ma'am Gemma Krampatanta, nanonood na rin siya. Ang Ayan. mga Quiñones. Oo, Wala yan. pa yata. Hindi, ma'am. Nandiyan na ba? Unang-una si Ma'am Belia. Okay. Oo. Ba't Sabi nga dito- niya, good morning, Ma'am Julie Verse. Oo, sorry diba? dito kasi sa phone ko.
Nawawala. Wala kayo, hindi kayo mga presente. Oh, Oo, yun lang. kaya Ma'am Belinda Batislaon, nanonood na rin siya. At si Ma'am Vivian Tandoy. Yan, magandang tanghali oo. po, ma'am. At sino pa ba tong mga early birds natin? Ayun, yun lamang sila. Meron tayong 21 million. Ma'am, kalain mo, oo. 21 million tayo ngayon na Ano pa lang nanonood. tayo ha, nagbabatian pa lang tayo, Oo, 21 nagbabatian. million na. Oo, Okay. wow. O, sige, ipakalat yan, mga PSS students. Hello, hello, mga PSS ganun na students, ba? galaw-galaw. Hindi pa nag-start. Registration ng Wala pang announcement, wala ma'am. pa ba? Oo, wala Okay. pa. Pero, enrollment, Kaya wala. nga registration Meron na yun. ba announcement, sir? Parang wala pa ako. Wow, Ah, marami na palang nag-enroll. So paalala rin natin, doon sa mga Oo. hindi pa papa-enroll, mag-enroll na po kayo para Yes. hindi kayo lalo na pag dumating na yung ating revival. Oo. Para hindi naghahabol-habol. Ilang year na ba ang ating, sino makakapagsabi? Ano nga ating Baptist revival, ano tawag doon? Pang-ilan na, ma'am? Hindi ko natandaan, parang sino? Mista, anong na tayo? Pang-ilang Baptist revival na tayo? Pang ilan? Nasa 12 na ba tayo? 13? 12 pa lang ba? Mga ganun lang? Oo. Kasi 34th anniversary na natin eh. Pero yung Baptist revival. Tanong siguro natin kay Okay. Direk. Direk, anong na tayo? Pang-ilang Baptist? FBR, ano ba tawag natin? Ano tawag doon? Old Time Old- Fashion Baptist OFBR. Revival. Oo. Old-fashioned Baptist Revival. Yes. Okay. Ayan, pang-ilan na daw tayo? Yan, walang mga sumasagot. Anyway, wala, Si naman Ma'am yun. Joveline Gonzaga, nanonood na po siya. At si Ma'am Merly Nankiel. Yan, magandang umaga po. At si, Davy Quinones. Davy, tama ba? Ayan, Davy, magandang Davy, umaga po sa inyong lahat at enjoy watching po. At syempre, wag natin kalimutan ang sino ba yung mga sponsors natin, ma'am? Ang ating mga prutas na nagsasarapan, nagtatamisan. Sino ba yan? Si Rollins. Rollins Oo, Marketplace. Marketplace. Ayan. Hermit Salon. Yun, sa napakagandang buhok ni Ma'am Julie. Ayan. At hindi ko buhok. Ayun. Sino pa ba yan, ma'am? Siyempre, yung ano natin yun eh. Ng ating host, ang Hermit Salon. Yes, Kaya ang kanyang gwapo yun eh, haircut. nasa haircut yun eh. Oo, correct. Kasi kung Si hindi George Clooney, hindi niya magiging kamukha si George Clooney kung hindi siya nagpapagupit sa Hairmate Salon. Hairmate, Oo, alam Saka, na this. batiin pala natin si Sir Sam, taga Oo nga, hello sir. Ang actual na audience natin. Ang Si ating Ma'am- ding, ano tawag sa'yo? May tawag doon eh, yung, ano din, haircut, Oo. full time. Oo. Siya rin, nagugupit sa full time. Ano lang naman, Oh. si Conrad lang ang hindi nagpapagupit dyan. Ha? Here at Salon. Here at Salon. Here at CBBC CSI. Salon. Salon. By Sir Sam Taganile. Anyway. Sino pa ba, ma'am, ang ating mga sponsors dito? Yung Ma'am Rhea. Siyempre, si Mista, ang kanyang matagal nang hindi natitikmang chili paste. Chili sauce. Siguro minsan, hihinto na tayo. Mag-promo. Pag hindi pa tayo nakakatikim na, Hindi pa ma'am. natin natitikman. Kasi baka ngayong 2025 ay mas masarap na. Or hindi na maganda. Or hindi na natin may endorse.
Kaya Kaya, nga. oo. Kaya nga Kaya dapat dapat matitikman din natin. natitikman yan. Oo. Quarterly ba? Para Oo, hindi na, tama. Nandito na si hindi Sir nawawal. Joji Lacson. Ayan, ang kanyang crispy Oo. calamares. Yan. Ewan ko, hindi na nagagawi dito yung mga Siyempre si crispy. Ma'am Leonor nandito eh. Actual to eh. Oo, actual. Oo, actual viewers natin to. At Ayun. si Miss Puto Pao. Opo, oo. Si si Ma'am, George. Jo Negado. ayun, Oo. si Ma'am Jo Negado. Yan. Genesis Castillo. Yes, ang kanyang sari-sari. Sari-saring paninda. Ayan, marami yan ni Ma'am eh. Oo, name it. Fishball, Gagawin niya yan. squid ball, ano pa ba? Pastil, Kikiam, pares. pastil, yes, pares. Ang napakasarap na pares ni Sir. Sino Ang pangalan pa ba? ng asawa ni Ma'am? Ryan. No, ni Sir Ryan. Grabe ang pares niya. Punong-puno ng kolesterol. Charot. Nangingimaba. Pang-impormasyong pangalusugan talaga yon. Nako, hindi. Kailangan natin ng fats sa ating katawan. Sa totoo lang. Oo, kailangan meron ding nababurn na fat. O, sige. Kailangan yan Sino sa pa ba? kapag tayo ay Wala man lang nag-e-exercise. nakapagsabi kung ilang ano na tayo. Old-fashioned Baptist Revival. Kaya nga. Pero dapat, Ayan, Julie, hello alam mo po. yon. Ikaw ang nag-isip eh. Anyway, Ayan, o siguro, sige. siguro sa Thursday masasabi ko na. Ma'am, meron na magsasabi sa'yo. Magpapaalala sa'yo. Ewan ko yung Miss Sa Tamo. mga ano natin dito, actual, walang nakakaalam sa inyo, pang ilang ano natin, old-fashioned Baptist revival. Pang ilan na? Ayan. Sige. Parang more than 10 na ba yan? Si Sir Ian, nanonood na. Sir Ian Cuares, magandang umaga po. At si Sir Jeff, nanonood na rin siya. Sir Jeff, happy birthday. Happy birthday niya nung January 11, ma'am. Oo. Ano ba 11? Sunday. Yes, ma'am. Oo. Sunday ba nung 11 or Ay, hindi, ma'am. Hindi, Saturday? hindi. Saturday, oo. Napaka-busy ng ating araw pag Saturday. Sana nagsimba ka Ayan. dito. Nung birthday niya, ma'am. Oo nga Oo eh. nga. Nako. Happy birthday, Sir Jeff. Yan. Oo. Enjoy your, Sir Lamsel, Another nakaalis year. na ba? yes, ma'am, nakaalis okay. na. O, kahapon siya lumuwas at lumuwas ng Zamboanga, kagabi pumunta na ng Hulo. Okay. Ayan, nasa Hulo na siya ngayon. So, hindi siya nanonood ngayon. Most probably dahil walang, dun ma'am eh, mahirap ang signal doon at Okay. nawawala-wala. Pati kuryente, nawawala. Bakit kaya ang Ivan wala dito? Ma'am, nakita ko na siya. Greenit ko na siya, si Sir Ivan. Okay. Oo. Oh, Sino? Pang ilan na? 29. Oh, sabi ko naman So, hindi may pa tayo 29. nagsisimula noon. Puro bati-bati pa lang. Oh, 29. Okay. Yan, 29. Old-fashioned Baptist revival natin. Kailan? Sa 22 to 23. Tama ba ako? Ang kick-off natin is 21. Oh, 21 to 23. Ayan. Ipanalangin natin na maging successful ang lahat. At syempre, yung maabot ng South. Nila Sir Conrad. Ano ba to? Anong grupo nila, ma'am? East. Ayan. Maabot ng East ng kanilang goal. Ilan ba yung goal nila? Parang 300. Kasi kami naabot namin eh. Yee! 300 Oo, yata. naabot namin. Oo, ipanalangin natin na maabot ng East ng kanilang goal. At syempre, magtulungan tayo na dala ng bisita sa Sunday. Kayang-kaya ni Oo. Ponching yan. Oo nga. Hello. Hello sa mga taga-East. Yan, galaw-galaw para ma-reach ang goal. Ayan. Tulong tayo, lahat tayong mga corners magtulungan para ma-reach ang ating goal. Okay. Ayan, sige. At huwag nang tayong magpatumpik-tumpik at mag-start na tayo ng ating topic ngayon. Ang topic po natin ay tungkol sa technique. Ayan, technique. Bakit technique? Kasi sakit sa leeg dahil sa paggamit ng mga gadget. Dahil talamak na ang paggamit ng gadget ngayon, halos lahat ng gawain natin gumagamit na ng gadget.
Okay? Trabaho, pag-aaral, pamamalengke, pag-shopping. Ayan, gumagamit na tayo ng gadget. Kaya naman, marami na ang nakakaramdam nito. Yung pananakit ng leeg, paninigas ng leeg, pati yung posture. Tingnan niyo yung posture na yan. Yan na yung ah, posture natin ngayon. Karamihan, ganyan na ang posture. At hindi lang matatanda ang nakakaranas na nito, pati mga kabataan ay nakakaranas na ng technique. Ayan. Kasi nga, kahit sabi nga, 1-year-old, basta kaya nang humawak ng gadget, basta nakakakita na, actually, months pa nga lang pinapahawak na, pinapagamit na ng gadget. Ayan. Kaya, wag tayong magtaka kung yung mga anak natin ay magko-complain na ng complain na katulad ng nararamdaman natin. Ayan. Huwag nang magtaka kasi nga ginagawa nating babysitter ang mga gadget katulad nga nitong batang ito. Ayan na yung posture niya for the whole day. For the whole day, ganyan na siya. O, 'di ba? Kung hindi mo aawatin, kundi yan iihi, kundi yan iinom, kung actually, inom, dadalhan mo pa nga yan ng tubig na eh. Oh, kung talagang, kung yayang nag-aalaga dyan, Hindi ma'am. natatayo yan. Hindi natatayo yan. No? At hindi na rin iistorbohin ng yaya. Kasi syempre, ma'am, yung yaya, hindi naman na niya, ay, mas gusto ko nang nakatutok yan kaysa alagaan ko yan na patakbo-takbo. May mangyari pa dyan, kasalanan ko pa. O, di ba? Ayan ang nangyayari kapag iniiwan natin ang ating mga anak sa gadget at sa yaya. Ayan, tingnan nyo, mga posture ng mga kabataan ngayon. At hindi nga lang kabataan, pati mga matatanda sa kanilang mga trabaho. Ayan, wala nang pansinan, wala nang usapan, puro na lang gadgets. Ayan, kahit na nakaupo sa sofa, naka-laptop pa rin. Kasi nga, ang laptop kasi, hindi talaga siya pang matagalang gamitan. Okay? Mabilisan lang yan. Pag magpe-present ka, kung hindi mo kayang dalhin yung desktop mo, syempre, magkikita-kita kayo ng boss mo sa isang cafeteria or sa isang kainan, magpe-present ka, mga ganon. Yun, kaya ginagamit yung laptop. Pero hindi talaga siya pang matagalang gamitan. Okay? Desktop talaga. At syempre, hindi ka rin tatagal sa harapan ng desktop. Kahit nagaano pa kalakas ang mga muscles mo sa leeg, sa katawan, kahit gaano pa yan ka-firm. Kung more than 8 hours ka na nakaharap sa gadget, sa desktop, talagang mag-iiba at mag-iiba ang posture mo. Okay? Kaya dapat hindi ka tatagal ng mga ganong katagal na oras para hindi natin maramdaman yung mga sintomas nitong technique. Ayan. Ano bang itsura ng technique? Ayan ang itsura ng technique. Naka-forward ka na. Naka-forward head posture. Pag nag-forward head posture, kasama na yung balikat dyan. Magiging rounded na rin at nakapaharap. Tignan nyo po. Tapos pag naging rounded at nakapaharap na yung shoulder mo, damay na yung upper back mo. Tignan mo. Humpback na rin siya. Para na rin, kuba na. 'Di ba? Kuba na. At tuloy-tuloy na yan hanggang doon sa baba. Unang sasakit dyan, ulo, leeg, balikat. Kaya kapag nagkaroon tayo ng problema sa leeg, pansin nyo po, magkakaproblema rin sa paggalaw ng balikat. Damay-damay na lahat yan. At paghinga, magiging problema mo na rin paghinga niyan. Balance, nagiging problema ng merong technique. Bakit? Yung balance, ang mga muscles natin sa leeg, ano rin sila, balance din natin sila. So pag imbalance ang ating mga muscles sa leeg, nagkakaroon ng episode na parang wala tayo sa tamang, parang nahihilo, parang nawawala sa balance. Ganun yung nangyayari. Parang Yes, ma'am. lutang. Oo, ganun. Oo, parang parang nawawala ka bigla sa balance mo. Kasi nga, wala na yung tamang alignment ng center of gravity dahil nga na-pull na ng mga muscles sa iyong leeg. Yung mga tight at saka weak na muscles, mahigpit at mahihinang muscles po natin. Ayan. At ayan na, yung
healthy posture natin ay andito, yung green. Tapos yung forward head posture natin o yung tech neck, kung tawagin, forward head or tech neck posture natin ay yung nandito sa pula. Apektado na yung buong spine kapag tayo ay merong tech neck. Ayan. Ito yung normal curve ng ating spine. Yun nga, medyo nakapa, merong kurbada, parang nakatalikod na letter C. Pero hindi talaga siya letter C. Naka-curve lang siya, kumbaga, kung tawagin ay cervical lordosis. Medyo curve, patalikod. Okay? Ayan yung mga buto natin sa ating spine, kung tawagin ay cervical bones. Kaya hindi siya isang buong hindi siya mahabang buto, maliliit siyang buto na pinagdugtong-dugtong, pinagdikit-dikit ng mga muscles, ng mga ligaments. Ayan. Kaya parang pag tinignan natin, dikit-dikit yung ating spine. Dikit-dikit siya pero maliliit na buto po yan, magkakahiwalay po yan. Ayan. At ito yung mga structures na makikita sa ating cervical spine. Sa loob ng spine natin, ng ating buto, pinoprotektahan niya ang ating spinal cord. Ano yung spinal cord? Yan yung nagdadala ng messages from the brain papunta sa ating kamay, sa ating paa, sa lahat ng parte ng ating katawan pababa. So pag nagkaroon ng problema dyan, magkakaroon ng problema ng transmission sa baba. Okay? Kaya kapag nagkaroon ng problema sa leeg, pag naipit ang spinal cord dyan, magkakaproblema sa kamay. Sa kamay, sa paa, sa paggalaw. Kasi yung mga muscles nakakonekta dyan sa spinal cord. Yung spinal cord, meron dyan na mga lumalabas na spinal nerves o spinal roots, kung tawagin. Ayan, kapag naipit din yan, parte ng ating kamay ay pwedeng maging maapektuhan. Tapos andyan na rin yung disc. Ano yung disc? Yan yung shock absorber ng ating spine. Buong spine po yan, meron po yan tigi-isa sa ilalim po ng bawat spine. Meron pong shock absorber na kung tawagin ay IV disc. Ayan. Para kapag may impact, hindi mapupunta doon sa spine, sa spinal cord, sa buto. Ayan. Protection. At syempre, sa leeg natin, merong mga blood vessels. Ayan, yung arteries at yung veins natin na, yan nga, sabi ko nga kapag naipit ang mga yan, ng mga muscles na mahihigpit, kasi nga, tingnan niyo yung posture natin, yan, kapag humigpit at naging weak ang mga muscles dyan sa ating leeg, ang mga structures na ito, pwede niyang maipit. Kaya, nahihirapang umabot yung dugo sa brain natin. Pag Oo. nahihirapan, At the same time, nahihilo. naghihilahan. Yes, ma'am, Kasi naghihilahan. pupunta ng kaliwa, pupunta ng kanan. Naghihilaan yung mga muscles. So, tight sila. May tight, merong weak na muscles. So, kapag ganon, yung nagiging cause nun, ma'am, nagkakaroon ng muscle spasm. Nagkakaroon ng nodules o yung lamig, kung tawagin. Pero hindi talaga siya lamig dahil siya sa maling posture. Kaya po naninigas. Kaya nagkakaroon ng bukol-bukol yung muscles natin dahil hindi po dahil sa lamig. Dahil po mali ang posture, mali ang paggamit ng muscle. Kahit anong part pa yan ng inyong katawan, pagkaroon ng nodule o yung tinatawag na lamig, ibig sabihin, meron po kayong maling posture, meron kayong maling nagawa. Kaya napaulit-ulit, kaya nagkakaroon ng paninigas ng muscle, nagkakaroon ng mga nodules, taut bands na dinidiinan ng mga masahista. Ayan yon. Oo. Pero hindi siya cause ng lamig, yung pagtapat mo sa aircon, pagtapat mo sa electric fan, paghiga mo sa sahig na malamig. Hindi po yun yung cause ng tinatawag na nodules, taut band, lamig o spasm. Siguro Dahil po sa magandang posture. example niyan yung naglalaba ka eh. Lalo na yung hand washing. Yes, ma'am. Oo. Yung Kasi may pag ganon, may pag ayan, oo, maraming posisyon. Marami At kang saka yung movement. posisyon, ma'am, tumatagal. Oo. Oo, hindi ka yung iba-iba eh. Okay lang sana kung iba-iba yung posisyon mo eh. Hindi.
Na matagal. Oo, mga ilang oras kang naglalaba, o 'di ba? Nagkukusot, oo. Oo, Lalo na kung labandera ka kaya nga na. ang ina-advice ko sa labandera, nasa ano, table din. Oo, Yung ano nila, mataas na. labada, oo. Tapos dun na sila magkukusot para hindi na sila yuyuko masyado. Pati yung back, masakit na rin yung back, masakit na rin yung binti. Ayan. Kaya marami pong apektado kapag tayo ay nagkaroon ng problema sa leeg. Nerves, muscles, ah, arteries, vein natin, kasama na lahat yan. Kaya meron tayong nahihilo tayo, sumasakit ang ulo natin. Yan yung mga sintomas na meron tayong technique. Okay? At ah, ayan nga, yung mga muscles natin sa loob. Yan yung maliliit na muscles ng ating leeg. O, tignan nyo, maninipis at maliliit lang po ang muscles natin sa leeg. At pag yan po ay naging tight, ayan, pag naging tight yan, sila yung ano sila yung mga nagme-maintain ng ating posture. Postural muscle sila Hindi sila more on movement. So nagme-maintain sila nung tamang posisyon ng ating spine, ng ating leeg. Kaya mahalaga yung mga muscles na yan na hindi sila maging tight at di rin sila maging weak, yung mga maliliit na muscles na yan. Ito Actually, naman, yung natural na anatomy niya, hindi siya ganyan na oo, ang lala. oo. Baka Parang pag titignan mo kasi parang ang lalaki. oo, Hindi, napakaliliit yan. Fibers lang yan. Tingnan niyo mga po yung mga fibers. leeg natin. Ang liit lang po Kung niyan. ganyan yan, hindi nakasya Naka-zoom dito. kasi. Naka-zoom. Mukha ka Oo. ng ano nun, ma'am, cobra. Cobra, nakaganon. Pero may mga malalaki ang leeg, ma'am, talaga eh. Oo. 'Di ba? Parang cobra nga. Pero yan talaga ay maliliit. Pinakita lang ng naka-zoom para mas makita nyo yung mga muscles. Pero maliliit lang po talaga sila. Kapain nyo yung leeg nyo. O tingnan mo, lahat yan nakalagay yan dyan sa napakaliit na leeg. 'Di ba? Maliliit lang po talaga yan. Mga Hindi yan. hibla. Oo, hibla-hibla lang po yan. Hindi po siya ganyan kalalaki talaga. Higante po ito, yung picture. Ayan. At ito naman yung mga external, yung mga muscles natin na superficial, yung makikita na halos mararamdaman natin. Pag nagagalit tayo, ramdam mo yung muscle mo dito sa leeg eh. At nakikita rin, 'di ba? Makikita at ramdam yung muscle na yan. Sternocleidomastoid kung tawagin. Yan yung mga muscles na nakadikit naman sa ating ulo. Yan yung mga panggalaw natin. Yung mga maliliit, pang ano yan, posture, pang maintain ng posture. Yung mga yung mga malalaki, yung mga nasa labas, yan naman yung panggalaw. Pero nagme-maintain din sila ng posture natin. Okay? Pero more on movement sila. Kaya natin nagagalaw yung leeg natin, yung kamay natin, yan, yung, yung balikat pala. Yung balikat natin, dahil dyan sa mga muscles na yan. Kaya nga sabi ko, pag nagka-problema tayo sa leeg, magkakaproblema rin tayo sa paggalaw ng ating kamay, ng ating balikat. Ayan. Kasi nga, magka-connect po yan, yung mga muscles dyan. Ayan, yung mga malalaking muscles ng ating leeg. Ayan. Usually, yan yung mga sumasakit na nararamdaman natin. Yan, traps. Yung dito, yung nakakapayan. Nakakapalang yan, banda rito lang yan. Kaya, mabilis manakit ang mga yan. Kasi sila yung responsible sa movements. Ayan, tingnan nyo, nakakonect siya sa balikat. Yung buong circle na yan, yan yung mga muscles na naka-connect sa ating balikat. Kaya apektado ang galaw. Ayan. Ito yung mga, kumbaga, naka-cross yan Naka-X. Yan. Kapag forward head ang ating posture, yan po yung mga weak at saka tight na muscles natin na kailangan nating pag tight, kailangan banatin. I-stretch. Yan yung mga tight. Upper traps, yung muscles natin dito sa bandang likuran. Ayan. Levator's cuff, yan yung mga tight na muscles ito. Tight din to sa dibdib. Kaya yung mga nagpapalaki ng dibdib,
Puwedeng maging ganyan yung posture nila, eh. Kasi tight na, eh, okey? So, kailangan nag-i-stretch din. 'Di ba, ma'am, Parang minsan yung dibdib ni ano, ni nino John Kilaico. tight na, ma'am? Hmm. Ah, nakaano ba, ma'am, puwede natin siyang mag-demo ng ano dito mamaya, ng stretching mamaya para ma-stretch natin yung tight na pectorals muscles. Ito yung pectorals po, yung nasa bandang dibdib, Pero okey? kitang-kita ko yan dun sa ating direktor. Oo, Oo, si Sir pambirang ano. Jao. Puwede siya pang anatomy, superficial anatomy. Ito ang deltoids, ito ang traps at ang pectorals. Oo, puwede makita yang mga 'yan. Kaya puwede natin silang, madali silang ma-stretch, ayan. Kaya Papuntahin kaya papakita natin si natin. ano dito, Si Sir John, John. Ang ganda oo, ng ano niyan, yung dibdib mo. dibdib niya 'no. Amen. Glory to God. Sa magandang dibdib ni Sir John, 'Wag lang si Conrad. Wag lang. Iba ang ano, diretso yun, eh. Korteng S yun, ma'am, eh. Ay, Nakakalundo yung tiyan. Ay, Sir Conrad, hello, hello. Ayan. Ayan yung mga tight at weak na muscles. Yung weak, syempre palalakasin natin yan. No? Yung mga flexors natin naging weak. lalayo pa tayo, nandito si Sam. Oo nga, pwede. Mamaya-maya, si Sir, ang dedemohan natin ng exercise. Mga self-stretching po natin kung aabutin po ng ating time. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Pag weak ang muscle sa taas, ganun na rin sa baba. May tight at may weak na rin. Pa-X po yan parate. Pa-X. Yung mga weak muscles, pag mag-uumpisa yan sa harapan ng leeg, sa likod, sa baba, weak yan. Tight, yung nasa taas, pababa. Di ba? Ganyan yan. Pa-X, ganun na rin sa baba. So, apektado po ang buong katawan kapag pinatagal mo pa ng pinatagal yung posture na yan. Minsan kasi akala natin normal na. Kasi nakikita mo na rin sa iba. Karamihan na kasi ng posture, Lahat pala ganyan. may technique. Oo, lahat may technique na pala nang Oo. nakikita mo sa bahay niyo. Ay, parang normal. Di ba? Pero hindi pala. Hindi pala siya normal. Parang yung yung nandun sa unahan, parang si Sir Conrad yun. Nauna yun dyan. Ayan. Wag ganon. Sige, hindi siya yan. Okay, tapos si Sir Noel naman. Kapatid mo yun, Area ha? leader ko naman yung nandito. Yung nasa likod. Di ba? Yung kapatid ko at yung area leader ko, di ba? Good Ah. example. Kaya wag niyong patagalin yung ganyang posture kasi maraming maapektuhan. Maghihilaan yung muscles, eh. Parang ako yun din dito. Yung kay Noel. Pero ako kasi may scoliosis ako. Pero ayusin mo pa Oo, rin, ayusin ko ma'am. pa Ayusin rin. mo pa rin, maging aware tayo sa ating posture na hindi tama yan. Pag nakakakita kayo ng Okay. ganyan, lalo sa kapamilya ninyo, hindi siya normal. So, i-correct ninyo. Parating i-correct at maging aware. Oops, yung posture ko. Oops, ang tagal ko na sa cellphone. Yung yung posture ko mali na. Ganon. Maging aware po tayo. Hindi yung, di bali na, wala naman ako nararamdaman. Okay pa to, sige pa, okay lang. Hanggang sa, ayan na nga, madamay-damay na lahat ng structures ng ating katawan. Ayan. Ang ating leeg, ang kaya niya lang suportahan is 10 to 12 pounds. Yan yung bigat ng ating ulo. Tapos, pag payuko tayo ng payuko, tignan nyo kung gaano kabigat yung ulo natin. 2 inches lang yung nilayo nung leeg niya, anong ulo niya sa leeg niya. Pero naging 32 pounds yung bigat na parang naging triple, ma'am. 'Di ba? Ang kaya niya lang buhatin, 10 to 12. Pero nung minove mo yung ulo mo forward ng 2 inches lang, naging 32 pounds na yung bigat ng ulo mo. So, hindi niya na kayang dalhin. Yung pala Diba? disadvantage nun. Yes, ma'am. Hindi niya na kayang dalhin. Weak na siya, tapos nagiging tight siya, i-maintain ang brain natin, sasabihin niya, kailangan mong ma-maintain yung vision mo. Hindi ka naman titingin sa daan ng mata mo lang gumagalaw. So yung leeg mo, syempre nakaganyan ka na, nasanay na.
Sabi ng brain, kailangan mo makita yung daan mo. So, itataas niyang ganun. So, nakayuko ka nan, tapos nakataas ka pang ganun. Yan yung posture nung pangatlo. Oh, kasi i-maintain niya yung visual, yung tingin mo sa daan. So, nakayuko na nakaganon. Yan yung magiging 3 inches lang yan. Tapos kapag naging 3 inches forward, tignan mo naman, plus 10 ulit. So, pag payuko ka ng payuko, pabigat ng pabigat yung ulo. Tapos, gaano ka pa katagal? Okay. Gaano ka katagal dun sa gadget? Oh. 'Di ba? Minsan nga talaga hindi mo na mamalayan more than 1 hour eh. Sa kakatingin ng gadget. So yan yung pangit doon sa posture na yan. Tingnan nyo, sobrang bigat na. At imbis na matangkad ka, lumiliit ka kasi nga yung spine mo, yung muscles mo, nag-a-adapt doon sa posisyon mo. Kasi sasabihin niya, ay parang ito na yung normal nitong taong to. So i-adapt ko na lang mag-a-adapt ka na lang doon sa posisyon na akala mo nga normal. Hanggang sa, yun na nga, maghihilaan na yung muscles. Ang pinakamalalang epekto nito, ayan, minsan nga, nagiging straight na si cervical spine. Kasi nga, pag ganun na siya paharap, tapos straight. Paharap pero straight. Nakaganon, no? Straight na yung bandang dito. Makikita ba? Ay, hindi. Ma'am, gusto ko na i-clarify. Kasi 'di ba, ang usual is 12. Yes, ma'am. Tapos naging 32, naging 42. Yes, ma'am. Habang palayo ng palayo yung ulo mo, ma'am, pabigat ng pabigat yung ulo. Siyempre, ma'am, pag tumatagal kasi sa sa gadget, hindi naman gaganong ka eh. Payuko ka ng payuko kasi pabigat nga ng pabigat eh. So, yuyuko ka ng yuyuko. Tapos, apektado na rin yung likod mo, mag-slump ka na eh. Gaganong ka na eh. At the same time, yung ulo mo, payuko ng payuko. Bakit? Bakit yung payuko ng payuko? Kasi nga, pabigat ng pabigat. Tapos, hindi nga kaya ni leeg. Hindi ko ma-imagine, bakit siya bumibigat? Hindi, ibig ko sabihin ulo, di ba? Yes, ma'am. Tapos, yumuko ka lang. Yes, ma'am. Bumibigat siya habang lumalayo. Ganon din, ma'am, sa pagbuhat ng bagay eh. Mas mabigat ang bagay pag malayo mong binuhat. Pero kapag nilapit mo sa katawan mo yan at kinarga mo, mas madali mong mabubuhat. Okay. Yung center of gravity, bumibigat kasi kapag malayo, ma'am. Malayo yung ulo, bumibigat. At hindi na kaya nung muscles natin. Tapos, paulit-ulit, akala mo normal, akala mo okay lang, kasi wala namang nananakit, wala namang nangyayari. Pero yun nga, dahil paulit-ulit, yun na, nagkakaroon na ng tight na muscles, tight yung likod, weak yung harap, so hihilain nung nasa likod, pwede mong, yung mga muscles mo, nakakonekta yan sa jaw, nakakonekta yan sa mga buto natin sa spine. So, pwede niyang hilain yung jaw mo. Kaya nagkakaroon ng mga TMJ dysfunction dahil nagkakaroon ng malalignment nung jaw. Ayan. Tapos, syempre, mananakit na rin yung ulo mo kasi masakit na nga yung mga muscles mo. Tension headache na. Ayan. May hilo ka na rin. Kasi nga, meron ka ng problem sa TMJ, hilo, parang may laman parate yung tenga mo, ganun yung mga sintomas niyan. Tapos parang pati sa mukha mo, meron na ring masakit. Ganun yung pinaka nagiging sintomas ng technique. Ayan, nagiging straight na rin yung leeg. Ayan, imbis na merong kurbada, nagiging straight na ganyan. Kasi nakaganon. Okay? Ito naman yung mga ibang nangyayari. Kung meron kang technique, pwede niyang maipit yung mga arteries natin dito sa bandang leeg. Ayan. Kasi nga, tight yung muscles mo dito. Iipitin niya yung artery na yan, yung pinapakita dyan. Artery and yung
Yung kulay pula po dyan, artery po yan. Blood vessel po yan. Pwede niyang ipitin, tapos yung nerve, pwede niya ring ipitin. Kaya nakakaramdam tayo minsan ng pamamanhid ng kamay, nangangalay yung kamay mo, tapos parang feeling mo malamig yung kamay, nanlalamig. Ito lang naman, itong side lang na ito, o 'di ba? O kaya isang daliri lang, o kaya dalawang daliri, nanlalamig. O tapos nangangalay, namamanhid, mabigat ang pakiramdam. O pwede pong dahil diyan. Dahil tight po yung muscles po natin sa leeg at naiipit niya po yung nerve at blood vessels na yan, kaya ka nakakaramdam ng ganong sintomas. Yan, malala ng case yan. Yung mga talagang hindi pinansin. Hindi pinansin yung pangit na posture. Tapos paulit-ulit pa rin ginagawa. Kasi nga, akala normal, tapos wala namang sa umpisa naman, wala namang nangyayari. Ang nangyayari lang, ay parang masakit lang. Nakakairita lang, discomfort lang yung nararamdaman. So, inulit-ulit hanggang sa pwede nang mangyari yan. Pwede na ring mangyari ito, nagkakaroon ng slip disc. Nagpo-forward na yung spine. Bakit? Natutulak paharap. Kasi hinihilan. Weak na nga yung muscle sa leeg, wala ng protection, pababa na. Bumababa na yung spine. Na pwedeng makaipit doon sa ating spinal cord. Kapag naipit ang ating spinal cord, parte po dyan sa spinal cord, lalo na sa cervical, yung paghinga po natin. C2, C3, C4. Andyan po yung diaphragm. Nakakonect po yan sa diaphragm. Kaya nga si Superman, si Clark, di ba ma'am? Kaya siya naka-ventilator. Di ba? Spinal cord injury siya. Dahil sa leeg siya natamaan. Bumagsak siya sa kabayo, leeg yung tinamaan sa kanya, naka-ventilator siya. Pero patay na siya, tama ba ako, ma'am? Patay na ba siya? yung totoong Superman, yung actor, diba? Sa totoong buhay na spinal cord injury siya, nahulog siya sa kabayo, na yung leeg niya, bandang dyan, C2, C3, C4. Yan. Kaya nahihirapan siyang huminga. Kaya nilagyan siya ng ventilator. Kaya pwedeng mangyari yan kapag sobrang lala na nung ating paninigas ng ating leeg na madamay na yung spine. Okay? Yung spinal cord. Tapos pwede rin sa bandang baba. Pag sa bandang baba naman, hindi mo na makilos yung kamay mo. Hindi mo na rin maikikilos yung paa mo. Apektado yan. Buo yan. Pababa kasi yan eh. Kaya, ingat po tayo. Ayan, pwede ring mag-bulge yung disc. Kasi nga, mali na yung posisyon ng spine mo. So, pwede nang umusli yung disc palabas. At pag umusli, maiipit niya yung nerve root. Kaya ka nga rin nakakamanhid ng kamay. Namamanhid na yung nangangalay na yung kamay mo, nangihina yung kamay mo, nakakabitaw ka ng gamit. Yun. Dahil nga naipit na yung nerve roots ng inyong spinal cord bandang cervical. Ayan, yan yung pwedeng mangyari sa atin kapag pinabayaan natin yung posture natin na pangit. Okay? Kaya kailangan kinokorek po natin yung ating posture. Magiging aware po tayo na mali na yung posture natin. At huwag tayong tatagal sa gadget na nakayuko. Sabi ko nga, eye level. Ayan, eye level. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Ganyan. Okay? Sige. At pwede rin magkaroon ng spondylosis. Ano tong spondylosis? Yung osteoarthritis. Mas mapapabilis yung pag-degenerate ng ating spine. Bakit? Mali yung posture eh. Naiiba na yung pagkuha niya ng bigat. Okay? At saka sabi ko nga, mas bumibigat. Kaya nagkakaroon ng wear and tear. Mas bumibilis yung wear and tear. Kaya bata pa lang, may arthritis na sa leeg. Oo ma'am, pabata na talaga ngayon yung nagkakaroon yan. Hindi na siya pang matanda lang, pang bata na. Kasi nga, nagsimula sa trauma nung posture, maling posture. Kaya, nagkakaroon ng mga spurs, narrow na yung mga disc, maliliit na, maninipis na kasi nga hindi niya na kinakaya yung bigat.
Ayan yung pwedeng possible na mangyari kapag pinabayaan natin yung ating posture na pangit. Okay? Mas mapapabilis ang ating pagtanda. Ayan. O, sige. Kaya maging aware po tayo sa ating posture at kailangan nating next ma'am, yung mga exercises. Next week kung ako pa rin, kung wala pa rin si Ma'am Lani, yung didiscuss natin yung mga exercises, yung mga dapat nating gawin para maiwasan yung ganitong pananakit ng leeg at maiwasan natin yung mga cervical spine problems. Katulad nga niyan, spondylosis, slip disc, herniated disc. Yan. Para maiwasan po natin yan at maanuhan natin yung mga kapamilya rin natin na pag nakikita na natin silang tumatagal sa ganung posture, balaan na natin sila. At kung nakikita na natin na pangit na yung posture nila, pwede natin silang warningan, i-correct na, oops, mali yung posture mo, straight mo yan, ganyan yan. O, di ba? O, kaya, at saka tayo mismo magiging aware na rin. Ayun. Sana po ay naging blessing po ako ngayon sa inyong lahat. At lahat ng in-advise ko, nawa, i-apply natin yan lahat. Wala bang mga tanong dyan? Wala naman. Wala. Yung paghilik po, ito si Sir Ivan. Yung paghilik po ba ay possible reason ay dahil sa neck problem? Hindi sir, hindi siya sa paghilik. Baka yung minsan kasi yung sa paghilik, position ng pagtulog. Sa position ng pagtulog o kaya yung sabi nila sa dila, malaki yung dila, humaharang doon sa ngala-ngala, kaya maingay, kaya ipoposisyon mo siya sa left. Usually left ang pinakamagandang, left side lying ang pinakamagandang posisyon para matulog. Lalo na yung mga humihilik, ibatukan nyo tapos tapos patagilirin nyo sa left para magising. Oo. Batukan mo tapos para magising, punta mo sa left. Sa mga humihilig dyan. Ayusin yung pagtulog. Oo. Minsan sabi nila may problem sa heart. And, kaya mas maganda pa rin magpatingin. Magpatingin sa doktor kung malala yung hilik. Yung talagang araw-araw, gabi-gabi pala. Gabi-gabi, tapos kahit anong posisyon na gawin, hindi nawawala. So, mas maganda magpatingin talaga sa doktor. Kasi pwede siyang heart problem. O kaya malaki yung dila, humaharang. Paliliitin, babawasan. Joke lang. Joke lang. Tapos yung tonsils din. Pwede rin. Yung tonsils. Kung talagang hindi na siya, kahit anong posisyon, hindi talaga mawala yung hilik. Pwedeng malalaki yung tonsil. Pwede naman Tonsils. tanggalin yun eh. Yes, ma'am. Tatanggalin. Kaya lang pag tinanggal, wala ka ng proteksyon. Diretso sa puso yung yung bakterya. Tsaka yung dila, baka malaki. So, may mga pwedeng remedy for that. Para hindi naman masakit sa ulo katabi yung humihilik. Lalo na kung asawa mo, di ba? Alam nga namang maghiwalay kayo ng kwarto. O, di ba? Kaya, mas magandang patingin na lang siya sa doktor. Kung ginawa mo na yung mga posisyon, ginigising mo na siya. Kasi si Brother Lamsel, humihilik din yan, lalo na kung pagod. Pero kung iniba ko naman na yung position niya, gigisingin ko siya, Dad, humihilik ka. Tapos magle-left na yan. Alam niya na, ile-left niya na yung sarili niya. Left side, matutulog na. Sige, nawawala naman. So, okay lang. Pero pag pagod lang naman siya pag ganun. Yan, ayan. Yan. Sige, Ma'am Julie. Pahuling pabati. Maraming salamat. At nakita ko rin dito si Ma'am Sheila Fernandez. Hello, Ma'am. Salamat, Ma'am. At syempre, si Sir Lamsel nandito din. Wow, nanonood. Si Sir Ivan, nakita ko na rin. At Ma'am Paneda ba yun? Or nakalimutan ko. Ma'am Maria Fe Villegas, nanonood na rin siya. Ayan. Yan. Oo. Sana ay naging blessing po kami ngayong araw na ito, Ma'am Julie. Ang masasabi ko lang,
maging aware tayo sa ating sarili dahil halos lahat na eh. Talamak na yang ano na yan. Technique na yan. Yan, technique na yan. Kaya, yun lang at least magandang bagay na nalalaman natin na yun pala yung nagkokos nun. Yes, ma'am. Ang mga Oo. gadgets, halos lahat nakaano. Pero hindi, unaware tayo. Yes, Na ma'am. hindi pala, na Na ganun na dahil pala. pala sa ganun. At later, malalaman natin na marami ka na nararamdaman. Mm-mm. Marami ka nang sinisisi. Pero yun pala, lahat ay sa gadget lang. Yes. Kaya, oo. maraming salamat at nadagdagan na naman ang ating kaalaman, lalo-lalo na dyan sa mga technique na yan. Oo. Yes. Yung mga sakit-sakit natin na yan na mararamdaman at siyempre sa posture natin. Mm-mm. Napakahalaga no kasi pag na-damage na yung mga spine natin, mga spinal cord na yan, Yes. mas lalo tayong marami tayong mararamdaman na hindi maganda para sa atin. Yun lang po, maraming salamat at kita-kita Yes. po tayo. Maraming salamat Oo. po sa Wag lahat muna ng kayong nakinig aalis nanood. dyan. Huwag muna kayong aalis dahil susunod na ang The The Baptist Lunch. Ayan, maraming salamat po at see you on Thursday. Thursday. Opo. Maraming salamat po. Bye.